Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadakip na ng mga otoridad sa Indonesia si Alice Guo. Mahigit isang buwan mula ng iligal na pumuslit palabas ng bansa noong Hulyo. Nahuli po siya sa isang apartment sa Tangerang, Indonesia. Yan ay kahit nagpagupit pa ng buhok para umano ikubli ang pagkakakilanlan. Nakatutok si John Consulta. Mag-aalauna ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Inaresto ng Indonesian Police si dismissed Banban Mayor Alice Guo sa tinutuluyan niyang apartment sa Tangerang City, Indonesia. 2 linggo yan matapos dumating sa isang airport sa Indonesia noong August 20. Sa videong binigay sa atin ng ating source, makikita may kasama siyang lalaki na kinala ng source na si Duan Renwu, Chinese boss ng Lucky South 99, ang pogo sa Porac, Pampanga. Ayon sa NBI, mas maikli ang buhok niya ngayon kumpara nung huling pagharap sa Senado noong July. Para maitago ang kanyang identity, meron nang lumabas, nakita na yung na-share ang Indonesian Police na talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Mahigit 1 linggo rin ang ginawang backtracking ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama ang mga operatiba ng PNP, Immigration, NBI at Indonesian authorities sa Jakarta at mga karatig lugar. Tulad ng CCTV na ito kung saan nakita si Alice Guo na sumakay ng isang riding app ilang araw bago siya naaresto sa Tangerang City. Ayon sa Department of Justice, may blue notice sa Interpol si Guo. May nilabag din daw si Guo sa immigration law, sabi ng NBI. Sabi naman ng immigration, mission order nila ang basehan ng pag-aresto kay Guo. May blue notice na yan sa loob ng Interpol. Marami talagang violations. Kasi alam natin na siya po ay humaharap sa deportation case dito sa Pilipinas for being an undesirable alien as well as for misrepresentation. Nagdagdag pa po tayo, may pinadala din po natin yung information about her other cases. May mga reklamong nakahain laban kay Guo sa Department of Justice pero wala pang inihahain sa korte. Kabilang dito ang Qualified Human Trafficking, Tax Evasion at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. May petition rin ang Solicitor General para ikansila ang Philippine birth certificate nito na tila pineke raw dahil sa nakitang Chinese passport niya. May warrant of arrest si Guo mula sa Senado dahil sa hindi nito pagharap sa pagdinig at mga inconsistent statement sa pagkatao niya at sa kaugnayan sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pinaniniwalaang noong July patagong lumabas sa bansa si Guo kasama ang mga kapatid at pumunta sa Malaysia, Indonesia at Singapore. Lilipad sa Indonesia ang team mula sa NBI, Immigration at PNP para sa pagbabalik ni Guo sa Pilipinas. Pwedeng bukas, makalawa, maibalik na namin dito si Alice. Didiretso muna sa BI, Bureau of Immigration for immigration violations, and then ita-turn over sa amin, i-custody nga namin, ipoprocess namin, tsaka pa lang namin ipapasa sa Senate. Remember also na Senate warrant pa lang ang hawak namin against her. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Palit-ulo naman ang hiling ng Indonesian government ayon sa ilang Indonesian news website. Gusto umano ng kanilang gobyerno na isuko rin natin ang isang drug suspect na wanted doon pero arestado sa Pilipinas. Nakatutok si Salima Refran. Kung mabilis na napauwi noon mula Indonesia, sina Sheila Guo at Cassandra Ong, hindi raw ganito ang sitwasyon ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Hindi ganun kasimple, pero there are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved. When it comes to this, marami tayong pending incidents. At baka malagay si Alice Guo sa gitna ng pending incidents para magkasundo ang lahat. Immigration ang humuli noon kina Sheila at Cassandra at na-deport sila dahil sa immigration violation kaya napauwi ng bansa. Indonesian Police naman ang nakahuli at may hawak kay Mayor Guo kaya PNP at Department of Interior and Local Government ang pangunahing kausap ng Indonesia tungkol dito. May mga bagay pa raw na kailangang plansyahin sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. It will depend on the certain elements and certain situations emanating from Indonesia.
at the Indonesian authorities at makikipag-usap rin tayo dyan. The DFA will be talking to them also. Hindi din detalye ni Remulla kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit ni Guo, hinihingi ng Indonesia na i-turn over sa kanilang Australian na si Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted na drug suspect sa Indonesia at sinasabing miyembro umano ng Sinaloa drug cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo sa bisa ng red notice na inalabas ng Interpol matapos siyang kasuhan sa Indonesia kaugnay ng smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Gayunman, magpapadala ng team ng NBI agents at senior prosecutors ang DOJ para umalalay sa pagpapauwi kay Guo. May dinitingnan na raw ang Department of Justice na ilang immigration personnel na maaaring sangkot sa pagpupuslit kay Guo palabas ng bansa. Nagpupuslit papasok nung araw yung Pastillas gang, at nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Yan ang ating tinitingnan ngayon. Pag-amin pa ni Remulla, hindi na raw niya kinakausap ngayon si Immigration Chief Norman Tansingco, kasunod ang hindi agad pagsasabi sa kanya na nakalabas na ng Pilipinas si Guo. Umamin si Tansingco sa Senado na August 15 pa niya nalaman na wala na sa bansa si Guo, pero pinagbigay alam lamang sa DOJ noong August 20 o sumunod na linggo. Kasi nung nangyari ito, hindi niya naman ako sinabihan agad eh. Marahil alam niya na matagal yan bago ko nalaman. Hindi tama yung ganong klaseng asal na hindi mo papaalam sa DOJ o secretary. Yun ang nangyayari sa opisina mo. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Tansingco kaugnay sa mga pahayag ni Remulla. Ang PNP naman, nag-iimbestiga rin kung may mga pulis na tumulong sa pagtakas ni Guo sa bansa. And when lumabas po sa investigation po natin na mayroon pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow po dito, papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po nating tumulong sa ginawa pong pagtakas po ni Alice Guo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok 24 oras. Pagdating naman dito sa bansa, mananatili si Alice Guo sa detention room ng Senado kung saan may hinaharap siyang arrest warrant. Nakatutok si Chino Gaston. Oras na matapos ang pagproseso ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration, sa Senate Detention Room ididiretso si dating Bamban Mayor Alice Leal Guo. Makakasama ni Alice si Sheila Leal Guo, ang sinasabing kapatid niya. Unang nahuli ng Indonesian authorities si Sheila noong August 20 kasabay ng kinatawan ng Lucky South 99 Pogo na si Cassandra Leong. Ipinaaresto ng Senado si Guo at 7 iba pang kasamahan dahil sa hindi pagsipot sa Senate inquiry kaugnay ng mga illegal umanong aktibidad sa mga Pogo sa bansa. I assure the safety talaga. And kung kailangan magdagdag ako ng personnel to guard them, 24/7 we will do it. Magkasama sa kwarto ang dalawa. Papayagan din silang gumamit ng cellphone. Hindi naman sila nakatulong. Hindi na certainly Pero tutol dito si Senador Sherwin Gatchalian. Kung gusto niyang tumawag at makausap yung kanyang abogado o ibang gusto niyang kailangan kausapin, dapat gumamit siya ng cellphone outside of the detention cell, yung common cellphone. At may permission, of course, sa ating Sergeant at Arms. So, yan ang nature ng detention eh. No? Hindi naman, at ma-avoid rin natin yung contact niya sa ibang mga taong sa labas. Hindi natin alam kung sino pa yung mga pwede niyang kausapin. Alam natin may link siya sa sindikato, baka makausap niya itong mga sindikato. Nakahanda naman ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senador Risa Ontiveros sa muling pagharap ni Guo sa pagdinig. Marami pa raw tanong na kailangan, gaya ng kung sino-sinong opisyal ng gobyerno at mga tauhan ng law enforcement agencies ang kanilang kasabwat sa pagpapalaganap ng illegal na pogo sa Central Luzon. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa Antipolo City, hindi pa nakahanap pero itinigil na ng mga otoridad ng search and retrieval para sa 2 natitirang nawawala roon dahil sa pagguho ng lupa.
Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Emil, tuluyan na ngang itinigil ng mga otoridad ang paghahanap sa dalawa pang nawawala sa Sitio Banaba. Dito yan sa Barangay San Luis, Antipolo City. Matapos ng tangayin ang kanilang bahay ng rumaragas ang tubig noong kasagsagan ng bagyong Enteng noong Lunes. Ginawa na po namin yung lahat para matagpuan natin yung dalawa pang natitirang cadaver. Kasabay ng anunsyo ito ang pagbuhos ng luha ni Ian. Tila gumuho na raw kasi ang kanyang mundo dahil itinigil na ang paghahanap sa kanyang ina at 8 taong gulang na pamangkin na natabunan ng buhay matapos magkaguho sa kanilang lugar sa Sitio Upper Banaba ng Barangay San Luis, Antipolo. Hindi ko na po makapigil yung iyak ko kasi doon una, pinipilit ko pa na parang wala lang pero hindi pa po nakita yung nanay ko. Pasado 2:00 ng hapon kanina nang itigil ng rescue team ang search and retrieval operation sa kasagsagan ng malakas pa ring ulan. Dito kasi ma'am sa area na to ma'am, wala na po kami possibility na makita yung cadaver po rito sa area na to. Baka po lumagpas po yung cadaver dito sa area po na ito. So kumbaga na-exhaust nyo na po lahat? Yes po ma'am, opo. Bago nito, puspusan ang paghahanap simula kaninang umaga. Ilang oras din na naghalughog ang mga rescuer sa bahaging ito ng Sitio Banaba sa pag-asang makikita ang mga hinahanap. Gumamit na nga sila ng mga canine unit ng MMDA para mapabilis ang search and retrieval operation. Pero bigo sila. Kung sa kasagsagan po ng kalakasan ng ulan po yan at sa pagdaloy ng mga baha, may posibilidad po na baka naanon na po, lalo na yung bata. Sa mga oras na ito, hindi pa daw nawawala ng pag-asa si Ian. Lalo pat natagpuan kahapon ng hapon ang labi ng kanyang bayaw na si Ray Ondes. Si Ray, kabilang siya sa 8 nasawi sa lungsod dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. Sa taas po ba naman ng talon, malabo na po buhay pa po na makuha. Sa bahaging ito naman sa may Sitio Banaba dito sa may tulay, nagbabakas sakali ang mga rescuer dahil dito raw kahapon nakita ang isang biktima. Hinalughog ang ilalim ng tulay at binaybay ng mga rescuer ang sapa sa tulong ng pinagsanib ng pwersa ng mga canine unit ng MMDA at PNP-EOD. Sa kasagsagan ng operasyon, isang pulis ang nasugatan matapos mahiwa ng yero ang kanyang braso, pero pinagpatuloy pa rin ang paghahanap. Ipapurol ko po muna yung 3 habang wala po yung 2. May pag-asa pa naman po, kaso hindi ko lang talaga po mapigilan. Hindi mo na alam mo yun, alis na po kami doon, ma'am. Lilipat na po kami ng ibang tirahan po. Makikipag-ugnayan daw ang barangay, gayon din ang Antipolo CDRRMO sa mga kalapit na barangay at bayan para sakaling may makakita nga doon sa kanilang mga hinahanap ay agad silang i-alerto. Samantala nananawagan naman ng tulong ang mga naulila na tulungan sila sa pinansyal nilang problema dahil sa ngayon walang-wala raw sila para mailibing na ang mga nasawi nilang kaanak. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ramdam pa rin ang masamang panahon sa ilang lugar sa Hilagang Luzon na nagpabaha pa sa Pangasinan. Ang ilang taga Ilocos Norte at Ilocos Sur naman nangangamba sa banta ng storm surge at landslide. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, maghapon ng tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa probinsya ng Ilocos Sur at sa mga oras nga na ito ay mataas at malakas ang alon sa mga baybayin. Malakas pa rin ang mga alon na nagpaanod pa ng mga troso at basura sa dalampasigan ng Pasukin, Ilocos Norte. May banta pa nga ng storm surge kahit pa nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng. Kaya nangangamba ang mga taga-coastal barangay ng Karuan. Dahil po sa paglakas ng alon kasi masisira lahat ng mga dito. 4 na barangay ang binabantayan sa ngayon ng MDRRMO dahil sa banta ng storm surge. Ang mga bahay kasi ay ilang metro lamang ang layo mula sa baybayin. Dahil sa sama ng panahon, mahigit 1 linggo nang hindi nakakapalaot ang 800 mangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte.
Habang sa Badok, Ilocos Norte, pinadapang mga tanim na palay naman ang problema. Ganyan ma'am, wala maano na maaani ma'am. Lugi na yan. Oo ma'am, gastos. Banta ng landslides naman ang binabantayan ng mga otoridad sa mga bayan ng Suyo at Cervantes sa Ilocos Sur. Pinag-iingat din ang mga coastal barangay sa Daluyong at bawal ding pumalaot dahil sa gill warning. Debalasa naman ang biyahe ng maraming taga-sitio fisheries ng Barangay Maluwod sa Dagupan City, Pangasinan. Pero ang ilan nangangahas pa rin na lumusong sa baha. Napasukan na yung bahay ko. Kahirap pag ganitong umuulan na. Sobrang hirap. Nababala ka sa mga bata. Baka mahulog sila. Lagpas binti naman ang baha sa ilang barangay sa Kalasyaw. May halos umabot sa loob ng ilang bahay. Inilikas sa matataas na lugar ang mga alagang hayop. May mga bahang hirap madaanan ng mga light vehicle. Hindi na kami makalabas-labas ng bahay. Nakabota kasi para umiwas sa leptospirosis. Mahirap na. Mel, sa gale warning advisory ng Pag-asa, inaasahang nasa 5 meters ang taas ng alon sa mga baybayin. Kaya naman, nakabantay ang Philippine Coast Guard, ganun din ang PDRRMO sa mga mangingisda sa bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, simula pagkahapon ay tuloy-tuloy naman yung distribution ng relief pack sa mga apektadong residente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Bago po ang bagyong Enteng, hindi itinuturing na bahain ang mabubundok na bahagi ng Rizal dahil po sa taas nito. Quarrying ang sinisi ng mga netizen, pero sabi ng DNR, baka dapat ding tingnan ng urbanization na dahilan upang maging sementado ang maraming bahagi ng bundok. Nakatutok si Bernadette Reyes. Rumaragas ang baha sa Antipolo. Lagpas taong baha sa Pililya. At mga kalsadang hindi madaanan sa Tanay dahil sa taas ng baha. Palaisipan sa marami kung paanong binaha ang mga mabundok na bahagi ng Rizal, kabilang ang mga hindi naman bahain noon dahil sa taas ng kanilang mga lugar. Ang sinisisi ng Public Information Office ng probinsya ay ang mambihirang dami ng ulang ibinuhos doon ng bagyong Enteng. Sana raw, inaabisuhan sila kung saan mismo bubuhos ang ulan. Para mas makagawa po ng prompt decision at saka preparation and response actions po. Pero sasapat ba ang ilang araw na abiso kung wala na talagang pananggalang sa galit ng kalikasan? Gaya ng mga punong sumisipsip sa tubig ulan, partikular sa Upper Marikina Watershed, na pinaghahati-hatian ng mga bayan ng Antipolo, Baras, Rodriguez, San Mateo at Tanay. Napag-aaralan nga namin how deforested yung Upper Marikina Watershed. Sa social media, pinag-initan ang umano'y mga quarrying sa Rizal. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources, maliit lang umano o 1% lang ng buong Marikina Watershed ang may quarry. At kung mismong Upper Marikina Watershed na siyang protected area ang pag-uusapan, wala umano talagang quarry o mining. Meron noon pero matagal nang kanselado ang permit. Walang quarry, walang mining dyan sa Upper Marikina Watershed. Yes. No? Dahil for the most part, government-owned pa rin yan. Ang policy ngayon ay no new quarries in the area. Pero ibang usapan ang porsyento ng mga nakakalbong puno sa watershed, kaya dahil man sa mining o sa ibang bagay. Sa puntong yan, 20% na lang ang forest cover sa protected area ayon sa Masungi Georeserve Foundation. Pero kung datos ng DENR ang pagbabasihan, nasa 25% ng forest cover ang masasabing fairly intact, habang humigit kumulang 42% ang masasabing moderate forest cover. Hitik rin daw sa vegetation ang lugar. Bagamat may epekto ang quarrying sa mga forest cover sa kaso ng Rizal, ayon sa DENR, baka dapat ding tingnan ng urbanization. Kasi pagka-urbanized area na kung saan sementado lahat, Opo. Parang bato rin yung kinatatayuan mo at walang sisip-siping tubig pagka nandun ka sa urbanized area. Kaya sabi ng mga environmentalist, dapat limitahan ang mga aktibidad na may ganyang epekto tulad ng pagtatayo ng mga tirahan. At sa mismong watershed naman, According to our laws,
the only people who can stay inside protected areas or live there ay yung mga nangangailangan, forest-dependent communities, ITs. It's been more than 10 years, no? But unfortunately, hindi pa rin nakita natin yung sapat na pagbabago in terms of flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isinasapinal na ang pagbalik ni dismissed Mayor Alice Go sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kakasuhan din anya ang mga tumulong para makalabas ng bansa si Go. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito, narito na ang Pangulo. Mr. President, during your aerial inspections, what specifically are you looking for? Ano ho yung mga talagang ini-inspect ninyo? Well, the first thing that we try to look at is where are the areas that are still underwater para makita natin kung saan tayo pwedeng pumasok na. What I'm really trying to assess is where are the areas that we can already service. Habang nasa ere, inikutan ng aming sinasakyang chopper ang Marikina River kung saan makikitang malakas pa rin ang agos at mataas pa rin ang antas ng tubig. Nakita rin ng Pangulo ang mga kalbong bahagi ng kabundukan ng Rizal kung saan may mga quarry o di kaya mga real estate development. Everywhere napunta no after the storm. Pag nakita mo yung gumuguho, tignan mo lang sa taas. Last year hindi kalbo yan, ngayon kalbo na, kaya nagkalas. So it's life and death already. Maraming namamatay dahil sa mga ginagawa nila. So we have to be more. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Sa ulat ng OCD, 15 na ang kanilang bineberipikang ulat na namatay, 15 sugatan at 21 nawawala. 1.7 milyon na katao na ang apektado. Ito ang unang public engagement ng Pangulo nitong mga nakaraang araw. Kaya lumabas ang hashtag na nasaan ang Pangulo at post sa social media na may sakit umano siya. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. Tungkol naman sa pagkaka-aresto kanina kay dismissed Bamban Mayor Alice Go sa Indonesia. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Go back to the Philippines sometime today. Ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. All of those who are implicated in assisting Alice Go to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Habang nasa aerial inspection, tinanong ko ang Pangulo tungkol sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Partikular ang paghingi niya ng tawad sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para sa paghimok niyang iboto si Marcos noong 2022. Huli raw sila nag-usap ng bise nang iabot nito ang kanyang pagbibitiw noong pang Hunyo. Sir Prerogative, I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayong Sinagot din ng Pangulo ang sinabi ng bise na pamumulitika ang ginagawang pagbusisi sa kanya ng Kongreso at magyang usaping impeachment laban sa kanya. I don't know where all of what can come up. This is a budget hearing. Well, hindi naman pinag-usapan naman ito. This is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. Well, there's no politics in it. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Maki-update na po tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor? Salamat, Miss Pia. Mga kapuso, wala na ang bagyong Enteng pero masamang panahon pa rin ang mararanasan ng ilang lugar dahil po yan sa hanging habagat.
Alas 4 ng madaling araw po kanina nang tuluyang makalabas sa Philippine Area of Responsibility yung bagyong Enteng na ngayon po ay tinatawag na rin natin sa international name nito na Yagi. Lalo pa ito lumakas bilang typhoon at kumikilos po yan pa west-northwest at sunod namang tutumbukin ang mainland China. Mabagal po ang galaw ng bagyo kaya humahampas pa rin yung epekto ng rain bands po niyan at noong hanging habagat dito po yan sa ating bansa, lalong-lalo na sa bahagi po ng Luzon. Dahil dyan, posible pong maulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas dito po yan sa Ilocos Provinces, pati na rin sa may Central and Southern Luzon. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at kasama na rin po sa mga uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera Region. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan pa rin sa ilang lugar kaya doble ingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Inaasahan din po natin mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po bandang hapon. Posible po yung mga malalakas na buhos ng ulan. Dito po yan sa may Panay Island, pati na rin po dito sa may Negros Island Region, pati na rin dito sa may Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila naman, pwede rin pong maulit ang mga pag-ulan bukas. Muli po mga kapuso, yan po ay mga pabugso-bugso o pwede pong titigil lang saglit, pero maya-maya ay bubuhos na naman. Kaya huwag pong kalimutang magdala ng payong at mag-monitor po ng advisories ng Pag-asa. Samantala, kung may kasunod na nga ba agad ang bagyong Enteng, tingnan po natin sa datos ng Pag-asa. So ito po yung para sa linggong ito at makikita po ninyo sa ating mapa, ito na yung dating bagyong Enteng na nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility. And then dito naman, meron pong highlighted parts sa bandang itaas po ng ating bansa. At meron din po dito sa medyo malayo lang po dyan ng konti. Ito po yung mga namumuong sama ng panahon at may tsansa na ito ay maging bagyo. Dito naman sa Pacific Ocean, meron din pong mabubuo na weather disturbance. At sa isa pang mapa ng Pag-asa, September 11 to 17, period naman po ito. May bagong mabubuong weather disturbance dito po yan sa western section naman ng Northern Luzon. Pero mababa naman ang tsansa po nitong maging bagyo. Yung nasa itaas sa bahagi po ng ating PAR, nananatili pong mataas. Yung tsansa nito na maging bagyo, pero pwedeng hanggang dito lang po yan sa may northern boundary ng ating PAR. At itong isa naman sa Pacific Ocean, ito po posible po na yan ay maging bagyo, kikilos po yan pa northwest hanggang sa makapasok na ng tuluyan dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So mga kapuso, ito pong dalawang ito yung ating tututukan sa mga susunod na araw. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon lahat ng ito po ay cloud cluster o mga kumpul ng mga ulap pa lamang. At dahil po masyado pang malayo, hindi pa po natin tiyak yung magiging track nito. Marami pang pwedeng magbago kaya patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na araw. Pero sakali mang mabuo bilang bagyo at pumasok po yan dito sa loob ng ating PAR, Ferdy at Hener ang sunod pong ipapangalan sa mga ito. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Dinala na sa Metro Manila para idetine ang mahigit 100 banyagang inaresto sa umano'y pogo sa Lapu-Lapu, Cebu. Naisalang na sila sa inquest at sinampa ng reklamo. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa Cebu, inilipad sa Villamor Air Base sa Pasay City ang 168 dayuhang inaresto sa isang umano'y pogo sa probinsya na napag-alamang konektado raw sa Lucky South 99 na pogo hub sa Porac, Pampanga. Mahigit 9 na po sa kanila ay Chinese, habang ang iba ay mula Indonesia, Myanmar at Malaysia. Nakaposa silang dinala rito sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Pasay. Isa-isa silang pinroseso, kinuna ng mugshot at medical check-up. August 31, ang arestuhin sila sa isang umano'y pogo compound sa Barangay Agod ng Lapu-Lapu, Cebu. May mga nasagip din doong mga Pinoy na menor de edad at may mga na-recover na mga computer at gadget na pang-scam umano. May freeze order na rin sa 2.1 hektaryang tourist garden hotel, 8.3 million pesos na cash, 12 sasakyan at mga gadget at SIM card. Meron kasing reklamo kaming natanggap from the Indonesian Embassy requesting us to assist them dun sa rescue operation ng 8 Indonesians na nandun sa isang pogo hub dito sa Lapu-Lapu City.
Gusto na nilang umalis, and yet ayaw pa rin sila, pinipigilan sila, yung passport nila ayaw ibigay. Sa pagkakatunton sa POGO operations na ito, nadiskubre rin ng mga otoridad na sangkot ang 168 foreign nationals na ito sa 3 magkakaibang scam farm operations, kabilang ang love at cryptocurrency scams. Isinalang na sila sa inquest proceedings sa Bureau of Immigration at sinampahan ng reklamong paglabag sa immigration laws. Sa ngayon, wala talaga silang dokumentong maipakita. Automatic, you will be violating yung immigration laws. Na-inquest na rin at sinampahan ng reklamong qualified trafficking ang 16 pang ibang foreign national at isang Pilipino. Yung 70 naman, ito yung napatunayan namin na nagpapatakbo nung Lapu-Lapu City Pogo Hub. Naghahanda na rin ang money laundering at criminal forfeiture case laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Problema na naman po ang baha sa Hermosa, Bataan kasunod ng maghapong pag-ulang naranasan sa gitnang Luzon. At mula roon, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Pia, dito sa kinaroroonan natin dito sa Barangay Kataning, kahit papaano nakita natin na medyo humuhupa na yung baha, pero doon sa iba pang mga barangay dito sa Hermosa, lalo na doon sa Barangay Almacen, patuloy pa rin yung pagtaas ng tubig. Dahil ito nga, Pia, nakikita na naman natin at nararamdaman ang muling pag-ulan dito. Kaya yung mga residente sa ilang barangay dito, inaasahang walang tulugan para nga magbantay kontra baha. Ito ang sasalubong sa iyo pagdating sa bayan ng Hermosa, ang tumataas na baha sa Barangay Kataning. Mababa raw ang lugar, kaya kapag umapaw ang mga daluyan ng tubig, dito ang diretso. Hindi makatuloy ang mga sasakyan, kaya nagtiyagang maglakad ang marami. Tila patikim pa lamang iyon. Dahil mas mataas ang baha sa Barangay Daungan at papasok sa Barangay Almacen. Mahirap maglakad dito sa area na to dahil nga rumaragasa yung tubig. Ayon sa mga residente dito, kapag malakas ang ulan, lalo na doon sa mga kabundukan, bumababa dito yung tubig at yung tubig naman ay napupunta dito na dire-diretso doon sa dagat. Ilan sa mga residente, bago gumabi, kanya-kanya ng likas. Isa na sa kanila maglolong ito at iba pang magpapamilya. Kung may mga lumalabas, may mga bumabalik din sa lumulubog na barangay. Ayos pa naman po yan, sir, kasi kuha naman po namin yung dating ng tubig eh. Ano po? Yung paglaki niya, na-estimate naman namin kasi pag ganyan uminto naman din yung ulan, yung galing ulo, medyo bumababa rin yung tubig. Paglagpas na tao, lilipat kami sa kabilang bahay. Maghapong naging maulan sa Northern at Central Luzon ngayong araw. Ang mga pag-ulan naranasan natin mula kaninang umaga sa Dipakulaw, Aurora. Malakas din ang ulan sa bulubunduking area ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya at katabi nitong Pantabangan, Nueva Ecija. Sa bayan ng Pantabangan nga, laganap ang fog sa paligid dahil pumatak lang sa 23 degrees Celsius ang temperatura dahil sa mga pag-ulan. Sa Central Luzon Expressway, pabugso-bugso rin ng ulan sa pagitan ng Aliagan, Nueva Ecija at lalawigan ng Tarlac. Sa SCTEX, malakas din ang bugso ng ulan mula Concepcion, Tarlac, Porac, Pampanga at Dinalupihan, Bataan. Pia, laging nakakaranas ng pagbaha dito sa bayan ng Hermosa kapag malakas ang ulan. Hindi lang dito sa Bataan, kundi gayon din sa mga bulubunduking bahagi ng Zambales. Kaya naman ang panawagan talaga ng mga residente, sana daw ay magkaroon ng malakihan at pangmatagalan na flood control project para nga maibsan yung kanilang pagbabaha dito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat at ingat kayo, Ian Cruz. Bagsak sa audit ng COA ang mahigit 12 bilyong pisong bahagi ng 2023 DepEd budget. May mga silid-aralan ding hindi na ipatayo o na ipaayos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Taong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Sa audit report ng COA sa Department of Education taong 2023, sinabing merong kabuuang 12.3 billion pesos na hindi nakapasa sa audit at kailangang isettle ng DepEd. Base sa 2023 audit report, nagpalabas ang COA ng mga notice of suspension na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos.
mga notice of disallowance na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 million pesos. Ayon sa COA, ang notice of suspension ay mga transaksyon o account na mukhang iligal, hindi nararapat o irregular kung hindi ito may papaliwanag ng husto. Nagpapalabas naman ng notice of disallowance ang COA kapag hindi nakapasa sa audit dahil illegal, irregular, magarbo at iba pa ang pinagkagastusan. Nabibigyan naman ng notice of charge ang isang ahensya kapag kulang ang revenue o receipt na kailangan matanggap ng ahensya dahil sa kakulangan ng appraisal, assessment o collection. Base sa COA report, karamihan ng mga hindi na-settle na notices noong 2023 ay sa DepEd regional offices. Batay sa 2023 audit report sa ahensya, 192 lang sa target na 6,379 classroom ang naitayo ng DepEd noong 2023. Sa 7,550 classroom naman na dapat i-repair noong nakaraang taon, 208 lang ang natapos. 2,135 ang kasalukuyang nire-repair, habang 5,207 ang hindi pa sinimulan. Hindi rin daw natapos ang 76 sa 98 na pasilidad ng Last Mile Schools Program para sa mga liblib na lugar kahit pa nabayaran na ang mobilization fees na mahigit 200 million pesos. Wala pang komento ang Office of the Vice President sa ngayon. Sa isang statement, sinabi naman ng DepEd na may printed copy sila ng report mula sa COA Audit Team. Bukas daw ang Consolidated Annual Audit Report dahil kailangan pang sumagot ng DepEd Management sa pamamagitan ng Agency Action Plan and Status of Implementation. Nagsasagawa raw sila ng consultation at coordination sa mga regional offices para dito. Magsusubite raw sila ng tugon sa COA sa katapusan ng Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kumambyo ang dating hepe ng Davao Prison and Penal Farm sa kung sino ang nasa likod umano ng pagpatay sa Chinese drug lords sa naturang kulungan noong 2016. Pero anya hawak ng mas mataas ang nasa likod nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Biglang kabig ang dating hepe ng Davao Prison and Penal Farm na si Senior Superintendent Gerardo Padilla. Itinuturo na niya ngayon si retired Police Colonel Royina Garma, ang dating opisyal ng CIDG Davao na nasa likod umano ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa loob mismo ng pinamumunuan niyang kulungan noong 2016. Malayo yan sa sinabi ni Padilla noong huling pagdinig ng Quad Committee tungkol sa EJK na hindi niya nakausap si Garma. 2 presong Pilipino ang pumatay noon sa 3 Chinese drug lord sa Bartolina ng kulungan. Sabi ni Padilla, tinawagan siya noon ni Garma at pinagbantaang huwag makikialam sa utos ng patayan. Mayroon po, Your Honor, Mr. Chair. During that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang, during that time, madaliin po yung pagsasagawa nung Ano? Pagsasagawa ng ano? pagpatay doon sa 3 Chinese. Pero sabi ni Padilla, may mas malaking tao pa sa likod ni Garma na nag-utos ng patayan sa kulungan. Inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former President. Ganun po ba? Hindi ko naman po in-implicate, pero hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Tama ho ba ako? Yes, Your Honor. Na-sense ko talaga na it is really a major government anti-illegal drugs operations against that PDLs. Pero duda ang ilang mambabatas na walang kinalaman si Padilla sa nangyaring patayan sa kulungan na kanyang pinamumunuan. Hindi po mangyayari ang pag-transfer ng 2 pumatay at 3 namatay kung hindi manggagaling sa warden ang order. Yung unang sinabi nila, instruction, na kailangan gumawa ko. Pero hindi ko po pinansin yun. Kaya galit na sila sa akin. Gumawa po sila ng ibang strategy kasi parang nababagalan sila sa akin. Hindi raw kilala ni Padilla at hindi rin daw niya nakita ng personal sina Garma at dating Pangulong Duterte. Pero biglang naglabas sa mga mambabatas ng litrato ni Padilla kasama si Duterte. May mga proof kami na magkasama kayo eh.
Nung mayor po siya, Your Honor, Mr. Chair, may mga, yung mga kasal, ganun, parang... Pero sinabi mo ko na you never met him personally. Binago mo na naman. How can we believe in your statement? Hindi, during itong official function. Ang tanong sa iyo, that was taken during when he was a mayor in Davao City. Picture taking lang po yan as a public figure. Dahil sa takot sa kanyang seguridad, humiling ng executive session si Padilla. Para raw maidetalye niya, iba pa niyang nalalaman tungkol sa umano'y patayan sa kulungan noong Duterte administration. Pinagbigyan naman ito ng komite. Wala po rito sa Batasang Pambansa para sa GMA Integrated News. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nasa Pilipinas na ang World War II sa takbo ng kwento ng Pulang Araw, pero tila sumasabay pa ang gera sa pagkakaibigan na Adelina, Hiroshi, Teresita at Eduardo. Kabaliktaran naman off-cam dahil ang barda nagbabonding sa Thailand. Makichika kay Nelson Canlas. Sawadika Barda! Exploring the land of smiles, Thailand, sina Barbie Fortesa at David Licauco for work. And syempre, a little bit of leisure. Ipinasilip ng dalawang ilang snaps mula sa kanilang trip, kabilang na ang mga food trip nila doon. Habang nasa Thailand, sabay-sabay na nagpalit ng kanilang profile photo sa social media sina Barbie, David, Sanya Lopez at Alden Richards, pati na si Dennis Trillo. Dahil sa mas tumitinding mga eksena sa family drama series na Pulang Araw. Sa latest episode ng podcast na Updated with Nelson Canlas, ikinwento ni na David at Barbie ang kanilang pagganap bilang Hiroshi at Adelina. It's complicated ang ginagampanan nilang roles lalo na't panahon na ng giyera. So, yung conflict ang dami, 'di ba? Tapos mahal niya Filipina, tapos si Dennis, kalahi niya, pero hindi niya alam kung saan siya mag-decide. Hindi raw nahirapan si Barbie to get into her character dahil mahirap man ang ginagampanan, malinaw daw ang katauhan at nararamdaman niya ang karakter. Very obvious yung love ni Adelina and ni Hiroshi for each other. So, lamanan mo lang talaga yon ng restraint and yung pagiging forbidden kasi hindi talaga sila pwede. Yun, so parang yung ganon, yung gigil talaga Hintayin kita. Ang pag-iibigan naman ni Eduardo play by Alden at Teresita na ginagampanan ni Sanya. Dapat ding abangan kung saan hahantong, lalo't matibay ang humahadlang. Pararayain ko ramang siya pagkatapos natin ikasar. Saan din patutungo ang pagkakaibigan ng apat, lalo't nagkalamat ito ng mamatay ang ina ni Hiroshi. Tatatag kaya sila o magkakawatak-watak dahil sa digmaan? Huwag palampasin ang umiinit na kwento ng Pulang Araw. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Ay, welcome back from your 2-day vacation. Ha? Tapos may baby ng dala? Ano ba yun, Drew? Drew, ngayon ako nakadalag ng ganyan, ha? Number 5 na. Race to 5 pala. Ay, naku, pero last na talaga. Never say never. Delete yan. Congratulations. Congratulations, Ian. We are so happy for you. We're a growing family. Growing and growing. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. At ako si Iya Arellano. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.